Isipin mo ito, isang bagyo na hindi sumusunod sa kahit anong panuntunan. Isang halimaw sa karagatan na parang may sariling isip. At ngayon, tinatamaan nito ang Pilipinas. Kaya sa gitna ng madilim na kalangitan at nagngangalit na hangin, isang pangalan ang unti-unting binubulong ng takot sa bawat komunidad. Typhoon Fanwong. Hindi ito ordinaryong bagyo. Hindi rin ito simpleng malakas lang. Ito ay isang kaganapan na nagdudulot ng pangamba. Hindi lang sa mga residente, kundi pati sa mga siyentipiko. Habang papalapit ito sa kalupaan, ang hangin nito ay umabot sa halos 185 km bawat oras at sa ilang bahagi, mas lumalakas pa. Ang ulan walang tigil. Ang dagat parang buhay, umaangat, sumusugod at sumisira. Ngunit ang tunay na kinakatakutan ng mga eksperto ay hindi lang ang lakas nito, kundi kung paano ito kumikilos. Isang bagyong hindi normal, karaniwan, ang isang bagyo ay may malinaw na istruktura. May mata, eye. May eye wall, may rain bands na umiikot, ngunit si Fanwong, parang binasag niya ang lahat ng iyon. Ang lawak ng kanyang ulap at hangin ay umaabot sa sukat na halos hindi ka panipaniwala. Sinasaklaw ang napakalaking bahagi ng bansa. Para bang hindi ito isang bagyo, kundi isang sistema ng bagyo sa loob ng iisang katawan. O di maaari sa mga satellite image, makikita ang isang perpektong bilog na mata. Malinaw, matatag. Pero may problema. Sa ganitong lakas at sa pagtama nito sa mabundok na lugar, dapat sana ay nagkawatak-watak na ito, pero hindi. Nanatili itong buo, mas lalo pang lumakas. And signal number 5, ang pinakamataas na babala. Dahil sa bilis ng hangin at lawak ng pinsala na inaasahan, itinaas ang babala sa pinakamataas na antas. Signal number 5, ito ang babala para sa malawakang pagkasira ng mga bahay. Pagbagsak ng mga gusali, matinding pagbaha, nakamamatay na storm surge. Sa puntong ito, wala nang maghintay at tingnan. Ito ay oras na para tumakbo. At mahigit 1 milyong tao lumikas habang papalapit ang bagyo sa Aurora Province. Mahigit 1 milyong Pilipino ang napilitang iwan ang kanilang mga tahanan. Mga bata na umiiyak. Mga magulang na nagmamadaling mag-empake. Mga matatanda na tahimik na nagdarasal. Sa evacuation centers, siksikan ang mga tao. Hindi nila alam kung may babalikan pa sila. Ngunit kahit sa gitna ng paghahanda, may ilan pa ring nagdadalawang isip. May mga ayaw iwan ang kanilang bahay. May mga gustong iligtas ang kanilang alagang hayop. At may ilan na bumalik. Iyon ang mga biktima. At doon nagsimula ang trahedya. 2 buhay ang agad na nawala. Isa, nalunod sa mabilis na pagtaas ng tubig. Isa, tinamaan ng bumagsak na bubong, isang paalala na kahit gaano kakahanda, may mga sandaling mas malakas ang kalikasan. Ang misteryo ng tubig. Habang patuloy ang pananalasa ni Fanwong, may isa pang bagay ang hindi maintindihan ng mga eksperto. Ang galaw ng tubig, ang storm surge, ang pagtaas ng dagat, ay hindi tumutugma sa inaasahang lakas ng bagyo. Sa ibang lugar, mas mataas ito kaysa sa forecast. Sa iba naman, mas mabilis itong pumasok sa lupa. Parang may ibang puwersa na nagtutulak dito. Pati ang mga siyentipiko, nalilito sa mga control room ng mga weather agency. Tahimik ang tensyon. Ang mga numero ay hindi nagtutugma. Ang mga modelo ay hindi sumasang-ayon. At ang tanong na bumabalot sa lahat, ito ba ay isang kakaibang bagyo lamang o simula na ito ng bagong uri ng superstorm? Pilipinas, bansang sanay, pero hanggang kailan? Hindi bago sa Pilipinas ang bagyo. Taon-taon, humaharap ang bansa sa humigit kumulang 20 hanggang 25 tropical cyclones. Halos kalahati nito ay tumatama sa lupa. Bawat isa ay may dalang pagkawasak, pagkalugi, at muling pagbangon. Ngunit sa mga nakaraang dekada, may napansin ang mga eksperto. Mas dumarami ang mga tinatawag na super typhoons, mga bagyong may lakas na lampas sa 185 km. At si Fanwong, maaaring isa siya sa pinakamapanganib sa lahat. Kapwa isang bagong panahon ng bagyo. Kung dati, bihira ang ganitong kalalakas na bagyo, ngayon, tila nagiging normal na ito. Ang dating once in a lifetime, nagiging every year. At sa bawat pagdating nito, mas sinusubok ang kakayahan ng bansa na maghanda. Yung mas malalim na tanong, habang patuloy ang pananalasa ng bagyo. Isang tanong ang unti-unting lumalakas. Nagbabago na ba ang kalikasan? At kung oo, handa ba tayo sa susunod na darating? Kung ang part 1 ay tungkol sa lakas ng bagyo, ang part 2 naman ay tungkol sa mas tahimik, pero mas kritikal na laban. Ang laban ng impormasyon ay sa loob ng forecasting room habang nagngangalit si Fanwong sa karagatan.
Sa loob ng isang silid na puno ng monitors at blinking lights, nagsisimula ang tunay na laban. Dito pumapasok ang mga meteorologists. Tahimik na katuon. At bawat segundo, mahalaga. Sa mga screen, makikita ang satellite images na nagpapakita ng hugis ng bagyo, Doppler radar na sumusukat ng ulan at hangin, data mula sa mga weather station sa iba't ibang probinsya, at mga buoy sa dagat na nagre-record ng galaw ng alon. Lahat ng ito ay parang puzzle, at ang bawat piraso maaaring magligtas ng buhay. Walang isang pinagkakatiwalaan sa sistemang ginagamit ng Pag-asa. May isang mahalagang prinsipyo. Walang iisang source ng data ang sapat. Bawat impormasyon ay kailangang i-verify, i-compare, at kumpirmahin kung may hindi tugma kahit kaunti. Humihinto ang lahat. Isipin mo ito, kung mali ang datos ng hangin, maaaring mali ang babala. At kung mali ang babala, maaaring may mga taong hindi lilikas. Igang 30-minutong laban, bawat 30 minuto, nag-a-update ang mga analyst. Kinukumpara nila ang bagong data sa nakaraan. Hinahanap ang kahit maliit na pagbabago. Dahil sa mundo ng bagyo, ang maliit na pagbabago ay maaaring maging malaking sakuna na kung ang dalawang sistema ay hindi magkasundo. Hindi agad naglalabas ng alerto. Sa halip, iniimbestigahan muna dahil ang maling alarma ay maaaring magdulot ng panik. Pero ang kulang na babala, mas delikado. Walang desisyong mabigat para itaas ang babala sa signal number 5. Hindi ito basta-basta. Kailangan ng dalawang independent na source ng data, kumpirmasyon mula sa radar at satellite, at manumanong review ng senior forecasters. Isang maling desisyon at milyon ang maapektuhan. Pero ang problema, sirang sistema. Ngunit bago pa man dumating si Fan Wong, may nangyari na. Isang bagyo, si Typhoon Kalmegi, ang tumama muna. At iniwan ito ang sistema na sugatan. Kamay lang sensors ang nasira, ilang radar ang humina. At ang iba, tuluyang nawala ang signal. Kaya nang paparating si Fan Wong, hindi buo ang mata ng mga meteorologist. Parang may nawawalang piraso sa puzzle. Kapag nawala ang signal sa gitna ng bagyo, may mga critical na kagamitan ang biglang tumigil. Doppler radar sa key area, offline ng halos 18 na oras. Ilang tide gauges, hindi na nagpadala ng data. Mga weather stations, nawala ang live feed at sa oras na pinakakailangan ang impormasyon, doon pa ito nawala. There are blind spot sa gitna ng sakuna sa ilang bayan. Ang flood warnings ay na-delay. Hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil kulang ang datos. Ispin mo, ang tubig ay paparating na. Pero ang babala, nahuli ng isang oras. Sa ganitong sitwasyon, ang isang oras ay maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. Pwede rin pagkakahati ng siyensya habang patuloy ang pagdating ng datos. May isa pang problema ang lumitaw. Hindi nagkakasundo ang mga eksperto. Siyang lokal na ahensya ay nagsasabing ito ay nasa loob pa rin ng normal na sukat ng bagyo. Pero ang international analysts, hindi ito normal. Lumalabag ito sa physics. Isang leaked message ang kumalat. This defies the known physics of band formation. At doon nagsimula ang mas malalim na takot. Isang bagyo o marami. May isang teorya na umusbong. Paano kung si Fan Wong ay hindi isang bagyo lang? Paano kung ito ay isang multivortex system? Ibig sabihin, maraming umiikot na sentro ng hangin sa loob ng isang bagyo. Isang bagay na bihira at halos hindi pa lubusang nauunawaan. Amadyang problema ng sukat ang laki ng bagyo ay hindi lang numero, ito ay desisyon. O dahil ang lawak ng hangin ay magdidikta kung sino ang lilikas. Aling lugar ang bibigyan ng alerto? Saan dadalhin ang tulong kung maliit ang estimate? May mga lugar na hindi makakapaghanda. Kung malaki naman, maaring masayang ang resources. Idea at sa kaso ni Fan Wong, hindi malinaw ang sagot. Our desisyon sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa huli. Kailangang pumili. Hindi perpekto, hindi sigurado. Pero kailangan, ang mga opisyal ay napilitang magdesisyon base sa kulang na datos, magkakaibang opinyon, at limitadong oras. Isang bagay ang malinaw. Hindi na sapat ang lumang sistema para sa bagong uri ng bagyo. Isang babala. Para sa hinaharap ang nangyari kay Fan Wong ay hindi lang isang isolated case. Ito isang senyales na ang mundo ay nagbabago. At ang mga bagyo, mas nagiging komplikado, mas unpredictable, mas mapanganib. Ito ang tanong to ngayon, kung ang ating mga instrumento ay hindi na sapat, kung ang ating mga modelo ay nahuhuli, kung ang ating mga desisyon ay base sa kulang na impormasyon,
Paano natin haharapin ang susunod na mas malakas pa? Dumating ang gabi na kinatatakutan ng lahat. Wala nang simulation, wala nang debate. Ito na ang realidad. 6 oras bago ang landfall, sa bayan ng Dinulongan, Aurora, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga loudspeaker, isang tunog na pamilyar na sa mga residente. Pero sa gabing iyon, iba ang pakiramdam. Mas mabigat, mas seryoso. At ang alkalde kasama ang disaster response team ay nagtipon. Walang sigawan, walang kalituhan. Pero makikita sa kanilang mga mata, alam nilang kakaiba ang bagyong ito. Ang pinakabagong ulat. Tumataas ang hangin, lumalakas ang ulan, at mas mabilis ang galaw ng bagyo kaysa inaasahan. At sa loob lamang ng ilang minuto, itinaas sa signal number 4. Walang oras para magdalawang isip agad kumilos ang mga autoridad. Kumalat ang mga pulis at barangay officials, kumakatok sa bawat bahay. Sumisigaw sa mga eskinita, nagmamakaawa sa mga residente. Lumikas na po tayo. Ngayon na, may ilan na agad sumunod, pero hindi lahat. Ang mga ayaw umalis may mga pamilya na nanatili. Hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil sa takot na mawalan. Baka manakawan, baka mawala ang mga alaga. Baka pagbalik namin, wala na ang bahay. Sa Pilipinas, ang bahay ay hindi lang tirahan. Ito ay bunga ng taon ng paghihirap. Kaya ang pag-iwan nito ay parang pag-iwan ng isang bahagi ng sarili. Kaya ang mabigat na utos, ngunit malinaw ang direktiba ng alkalde. Kung ayaw umalis, pipilitin. Dahil sa gabing iyon, walang lugar para sa sugal. At may isang linyang paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang team. Kapag nagsimula na ang hangin, wala nang rescue. Ang unang hampas. Habang papalalim ang gabi, dumating ang unang bugso ng bagyo. Ang hangin parang may sumisigaw sa dilim. Ang ulan parang walang tigil na pagbuhos ng galit. Nagsimulang mawala ng kuryente, isa-isa. Hanggang sa tuluyang nagdilim ang buong bayan, ismailaw sa gitna ng kadiliman sa evacuation centers. Siksikan ng mga tao. Mga bata na umiiyak, mga matatanda na nagdarasal. Mga magulang na tahimik lang, nakatingin sa labas. Ang tanging liwanag, mga generator. At mga cellphone na unti-unting naubusan ng battery. Sa labas, wala nang malinaw na makita. Isang alkalde, isang desisyon sa loob ng municipal hall. Hindi tumitigil ang telepono ng alkalde. Mga tawag mula sa regional officials. Mga magulang na naghahanap ng anak. Mga team na humihingi ng utos at sa gitna ng lahat. Isang tanong ang paulit-ulit. Magpapadala ba tayo ng rescue? Ang pagtaas ng tubig maya-maya, dumating ang mga ulat. Umaapaw ang ilog. Tumataas ang tubig sa baybayin. May mga bahay ng binabaha. Ang problema, hindi pa dumarating ang mismong mata ng bagyo. At ganito na ang sitwasyon. Ang pinakamahirap na desisyon sa puntong iyon. Kailangan magpasya. Magpapadala ba ng rescue team sa gitna ng lumalakas na bagyo? O maghihintay habang may mga taong nangangailangan? Kung ipapadala, maaring hindi na sila makabalik. Kung hindi, maaring may maiwang hindi maliligtas. Sa huli, pinili ng alkalde ang mas ligtas na opsyon. I-lockdown ang coastal areas, itigil ang lahat ng galaw sa labas. Isang desisyon na may kapalit. Inay ang mga hindi nakinig. Habang lumalala ang bagyo, may ilang residente na bumalik sa kanilang bahay. Siguro para kumuha ng gamit. Siguro para siguraduhin ang kanilang ari-arian. Pero hindi nila alam na paparating na ang pinakamapanganib na bahagi. Ang biglaang storm surge. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang dagat ay umatake. Hindi ito dahan-dahan. Hindi ito inaasahan. Bigla itong pumasok. Malakas. Mabilis, walang babala. Andon nawala ang ilang buhay. Pigati pagkatapos ng desisyon ng makarating ang balita sa alkalde, tahimik siya. Hindi galit, hindi sumigaw. Kundi isang simpleng pahayag. Ginawa namin ang lahat. At totoo yon. Pero sa harap ng kalikasan, minsan hindi sapat ang lahat. Yung simula pa lang at habang iniisip ng ilan na iyon na ang pinakamasama, hindi pa tapos si Fan Wong. Dahil sa karagatan, may isa pang laban na nagaganap. Mas mapanganib, mas desperado. Habang ang lupa ay nilalamon ng hangin at baha, sa karagatan naman mas malala ang sitwasyon. Dito walang masisilungan, walang matatakbuhan. Tanging tubig at kadiliman. Isang tawag ng pag-asa bandang hating gabi. Sa gitna ng ingay ng static sa radyo, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Mahina putol-putol. Desperado. Help! Drifting kami! Pumapasok ang tubig.
Ito ang crew ng isang maliit na bangka ng mga mangingisda. Nasa layong halos 3 kilometro mula sa baybayin ng kasiguran. Akari ang kanilang makina, patay ang backup generator, nalubog na sa tubig. Ang mga alon, umaabot na sa higit 8 metro ang taas. Tokras na naubos sa bawat segundo. Mas lumalala ang sitwasyon. Ang bangka ay unti-unting pinapasok ng tubig. Ang hangin ay patuloy na humahampas. At ang direksyon nila, hindi na nila alam. Madam, sa gitna ng dilim, wala silang makita, walang marinig kundi hangin. At ang tunog ng sarili nilang takot, ang Coast Guard. Walang urungan ang tawag ay natanggap ng isang Coast Guard vessel. Isang barko na kahit siya ay nahihirapan na sa galit ng dagat. Ngunit walang pagdadalawang isip, isang utos lang. Puntahan sila. At kahit na halos zero ang visibility, nawawala ang signal ng navigation systems. At ang bawat alon ay kayang magpabaliktad ng barko. Umalis sila, diretso sa gitna ng bagyo. Kadiliman at kawalan ng direksyon habang papalapit sila sa huling lokasyon ng mga mangingisda, unti-unting naglaho ang liwanag. Ang buong baybayin, nasa blackout. Walang ilaw, walang gabay. Ang radar? Nagfa-flicker. Ang GPS? Nagkakaroon ng error. Jadi sa puntong ito, ang tanging inaasahan ng kapitan ay karanasan, instinct at lakas ng loob. Ang barko laban sa bagyo. Habang lumalalim sila sa dagat, mas lumalala ang sitwasyon. Ang barko ay tinatamaan ng hangin mula sa gilid. Ang deck ay nagiging madulas. Ang kagamitan ay gumugulong sa bawat malakas na alon. With yung crew, kumakapit sa railings. Nakatali ang sarili para hindi matangay. Isang maling galaw. At wari silang mawala sa dagat. Hanap sa gitna ng wala, sinubukan nilang hanapin ang bangka gamit ang searchlights. Pero ang ilaw bumabalik lang sa kanila. Tinatalbog ng ulan at alon. Walang makita, walang direksyon. Ito ay ang tanging clue, ang huling radio transmission. Isang sigaw sa radyo sa open channel. Isang boses ang narinig. Hindi ko na makita ang bangka. Diyos ko, tulungan mo kami. Tahimik ang ilang segundo. At sa sandaling iyon, lahat ng crew ay nakafocus. Hindi na ito basta rescue. Ito ay laban sa oras. Isang oras ng walang kasiguraduhan, mahigit isang oras silang umiikot sa dagat. Paikot-ikot umasa. Naghahanap. Bawat minuto, mas bumababa ang pag-asa. Dahil sa ganitong kondisyon, kahit ang pinakamalapit na target ay maaring hindi makita. Isang kisap ng liwanag at pagkatapos, isang kidlat ang pumutok sa langit. Ngayon sa loob ng isang segundo, nagliwanag ang paligid. At doon, may nakita sila. Kuba, isang anino, isang bangka. Halos wala ng kontrol. Isang huling pagsubok agad silang lumapit. Uyubo pero sa lakas ng hangin, naputol ito. Isa pang attempt, isa pa. Sa wakas, nakakapit ang isa sa mga mangingisda. Isa-isang iniligtas, isa-isa silang hinila papunta sa barko. Basang-basa nanginginig. Halos hindi makapagsalita. Pero buhay. Ang bawat isa na naiahon, isang tagumpay laban sa bagyo. Tahimik na tagumpay nang matapos ang rescue. Walang sigawan. Walang selebrasyon, tanging katahimikan. At pagod. Ialam nilang muntik na silang mawala. At alam din nila na sa gabing iyon, hindi lang sila ang lumalaban. Isang misteryo. Habang pauwi ang barko, may isang tanong ang bumabagabag sa lahat. Paano nila nahanap ang bangka sa gitna ng ganong kadilim na dagat? Walang malinaw na sagot. Siguro, swerte instinct. O isang bagay na hindi maipaliwanag. Hindi pa tapos ang lahat habang nangyayari ang rescue sa kalupaan. Mas lumalala ang sitwasyon. Dahil habang lumalapit ang umaga, mas nagiging malinaw ang katotohanan. Hindi pa naabot ni Fan Wong ang pinakamalakas nito